Win-win situation daw para kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel. Ano man ang maging pasya ni PBBM sa kanyang termino. Pero sa ngayon, tutok muna ang kalihim sa mga marching order mula mismo sa Pangulo. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Sa kapila ng cabinet reset ng Pangulo, focus lang sa trabaho si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel. Dalawang malaking ganap ang pinuntahan ngayon ng kalihim, ang inspeksyon ng supermarkets at palengke sa Muntinlupa at ang pagkumpiska ng smuggled agricultural goods sa Maynila. Nauna nang iniulat ng bilyonaryo website na isa si Laurel sa mga posibleng matanggal sa balasahan sa gabinete. If I get retained, as I said, more sakit ng ulo, more pagod. If I am not retained, I go back to my old life and enjoy my life. No, maganda rin yung pinanggalingan kong buhay at a win-win yan for me. And happy din naman ako being the Secretary of Agriculture. Naka-challenge ako, that's one thing. Sa ngayon, ang bago raw niyang misyon mula kay PBBM, pababain ang presyo ng baboy sa merkado. Nadismaya si Laurel na umaabot na ng halos 500 pesos ang kada kilo ng baboy sa ilang pamilihan. Kaya naman, balak niyang ibalik ang pagtatalaga ng maximum suggested retail price sa baboy simula sa huling linggo ng Hulyo o unang linggo ng Agosto. We're trying to cut out the middleman. Yan naman ang isang utos ni Pangulo na bawasan, hindi naman totally mawawala ang middleman, no? Pero ang utos ni Pangulo ay bawasan ang middleman. Tinutugunan na rin daw ng ahensya ang supply ng baboy sa merkado para matiyak na mapababa ang presyo nito at mapababa ang inflation. If we need to use imported meat to lower the price of pork in the market, we will do it. But that is a last resort, no? Gusto ko lang paalala sa lahat na hindi yun ang priority natin. Pero kung kinakailangan, ang utos ni Presidente, yung consumers natin, ang tingnan naman ngayon. Sa June 13 naman sisimulan rollout ng 20 pesos per kilong bigas sa mga minimum wage earner ayon kay Laurel. 120,000 na manggagawa ang inaasahang makikinabang sa programa na may basbas na ng Pangulo. Matapos nito, mga lugar na may mataas na antas ng kahirapan ang target ng Benteng Bigas meron na program ng gobyerno, lalo na sa Mindanao. Samantala, isa rin sa mga pinalalakas ni Laurel sa ngayon ay ang kooperasyon kontra agricultural smuggling. Yan ay matapos ang pagkumpiska ng DA, Bureau of Customs at ng Sugar Regulatory Administration ng 2,000 sako ng smuggled na asukal. Nagkakahalaga ng 9 na milyong piso ang shipment na nagmula sa Thailand at inimport ng isang kooperatiba mula Rojas City sa Capiz. Ayon sa SRA, walang permit at misdeclared ang asukal na idineklara bilang sweetener mix para makaiwas sa malaking taripa. Pinaba-blacklist na ng mga otoridad ang kooperatiba at ang consignee ng shipment. Kasama ring nasa bat ang higit 81 million pesos na halaga ng asukal na idineklarang mga tela. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel.